Auzamis City ug Misamis Occidental ug sa tanan managtanaw kanato karon ginaagi sa Facebook page ug YouTube channel sa AONC. Kumusta? May adlaw. Dazil Modixon kini ang Auzamis Today. Sa tuang mga headlines. Mga kaso sa dinggi sa Auzamis mas midaghan. City Health Officer Irog-Irog mihatag update kabahin sa kampanya Batok sa Sakit. Di kalidad nga medikal nga serbisyo alang sa mga misamisnon gisiguro og nagpadayon kung ando mihatag og 99 milyones ka pisos nga pundo alang sa Asenso Free Hospitalization Program. Pagkaguba sa water pipeline gikan sa tinubdan sa barangay Gimad, giaksyonan ni Mayor ND. Suporta sa Team Asenso ngadto sa PNP gibutyag ni Police Brigadier General De Guzman. Kolaborasyon og ligong panaghiusa magpadayon. Sikan PMFC gipasidunggan, pahalipay, pagsalig og pasalamat gipaabot alang sa mas hingpit nga kalinaw ug seguridad. Mga benepisyaryo sa malaubang housing nagsunod sa mga talamdan sa kahugpungan. Sa police report, 20 anyos nga namaligya og shabu, sikop sa drug by bust operation sa PNP Auzamis. Usa ka nanay nagpatabang sa seryosong balatian sa suso sa iyang igsuon kapin sa 127,000 pesos nga bayronon gi zero. Aniya ang maritalya sa Auzamis Today. Mga kaso sa dengue sa Auzamis mas midaghan. City Health Officer Irog-Irog may hatag update kabahin sa kampanya Batok sa Sakit. May report si Bernard Exon. Sa padayon nga kampanya kontra dengue ubos sa pagpanguna sa Team Asenso Auzamis Administration nga gipanguluhan ni Mayor Attorney Henry N. Puentes Suamenal Jr. pinaagi sa City Health Office personal nga mibisita ang Asenso Auzamis News Channel Pebrero 5 aron makihinabi kang City Health Officer Dr. Maria Florilyn Irog-Irog may tungod sa dengue status sa dakbayan sa Auzamis ug mahatagan og mga tips aron malikayan ug masupo ang sakit ug mga komplikasyon nga dala sa maong virus. Gibutyag ni Dr. Irog-Irog ang recent update kabahin sa dengue status sa syudad diin matud pa niya. As of yesterday, February 4, 2025, ang ato ang syudad naatay natala nga 65 cases of dengue. So 65, so out of 65, tuluan na we have already, sad to say yun, na natay tulo ka deaths. Second, due to dengue. And then, ang uban pa ana, 8 ana sa nanghabilin sa 65, 8 ana naapagyod sa Balay Tambalanan. So, halos tanan aning 8 ka kaso nagpa-tambal sa atong Balay Tambalanan. And then the rest mo na to nangaulian na, pero dili ta kumpiyansa kay ang dengue karon kung ikumpara nato sa previous year, last year, mas taas tag kaso nga natala karon. Gikumpara usab sa City Health Officer ang natala nga mga kaso sa dengue kana itong tuig 2024 ug sa kasamtangan nga tuig diin sumala pa niya. Well, like I said, mas taas gyud karon. Kay last year natay natala 55 nga cases as of January 2024. Dayon, pero walay patay ana nga panahon. Karon nga panahon 60 plus ana is ang cases, duha ang patay sa January. And then unfortunately pagka February nasundan pag yun og isa ka patay, so tulog yun ato ang total. And to tell the barangays asa ni sila dapit kani atong mga deaths, naa siya na hibutang sa Malaubang,
ang isa sa Malaubang, ang isa sa Dimaluna, Banyadero. So Okay. kani sila mga ang edad nga nag-range ani naa sa 6 to 14 years old. Mga so, bata. kana sila nga age boy ang ato ang mga nangamatay. So, syempre, niabot gyud sila sa punto nga nagka-severe gyud sila. Gibutyag ni Dr. Irog-Irog ang 5 ka mga barangay nga may pinakataas nga mga kaso sa dengue. Dili aron pag-alarma, kundili aron mapatasan ang awareness sa katawhang usamisnon. Barangay, top 5 barangays nga naay daghan nga kaso nga dengue as of January 1 to 31. Okay. So, ang barangays nga nagtap mo ni ang Tinago. Daghan kay sila kaso. Ato may barangay siya. Followed by Katadman, and then Bacolod, Maningkol, and Karangan. So as of January na sila. Dugang pang pasabot ni Dr. Maria Lynn mahitungod sa pangutana kung ngano nga ang mga kabataan ang kasagaran mabiktima sa maong sakit. Sa growth, sa ato ang panglawas, ang mga bata mas hinay og immune system compared nato sa mga tigula, mga adult. Pero dili gyapon ta kumpiyansa nga bisag adult na ta kaya ra nato kay ngano dili ang dengue manggod na ay upat ka strain. Yeah. So dengue 1, then 1, 2, 3 and 4. So depende asa ka unsa nga strain ang makapaak nimo ug didto ka sa severe type bisan pag healthy ka. Yeah. Kung severe type nga strain, pwede gyud kang mamatay o dili niya nato na maagapan. Yes. And then Pero usually deaths are naagyud sa mga bata yeah. because they are prone gyud sa mga hinay gyud silang immune compared sa mga Dagko. dagko. Gipahayag usab niya ang konkretong mga paningkamot ni Mayor Indy sa paghatag atensyon o pag-atiman sa katawang usamisnon, pinaagi sa paghatag og dengue kits o pagpaabot sa impormasyon mahitungod ni ini nga sakit. Kita diri sa City Health, we are so lucky kay si Mayor daghan kay siya mga efforts nga through sa City Health nga gusto niya ang mga tawo ma-prevent bitaw nato ni siya nga outbreak. So gitagaan niya og kanang maka-purchase ta og mga dengue kits which is one way nga ma-detect nato early nga ang isa ka ang imong anak or imong part sa imong kauban sa pamilya nagkahilanat, ma-check na din nato whether dengue ba siya or not kinamantay kit. Oo. No? So for the past weeks daghan kaayo mi na detect early on diri sa City Health and then early, so meaning maagapan na to. Gisugid sa doktora ang dengue efforts sa City Health Office. Isa sa strategy is katong sa fogging, which is sa mga areas nga na mga clustered cases, amo ginang ginafagingan immediately. Once ma-report sa amo nga hala murag daghan naman diri, so kinahanglan nata fogging. So siguro sa uban barangays nakabantay naman pud sila, gaanha nami sa ilang barangay, perform nami og mga fogging. Dugang pahimangno usab ni Doktora Irog-Irog. Let's say ang dengue is not seasonal anymore. Dili. So year round na siya. So anytime pwede gid ta magka-dengue if dili na siya katong mga breeding sites di na to mabantayan. Pero there is a 5-year trend study nga by January mo increase gyud ang cases and it will peak by March and trend so kana siya nga nagi-trend ang dengue cases pero bisan pag na-trend pero kung dili ta mag-prevent sa mga breeding sites atong pangkuanon year round gyud siya. Unsa ba ang kinahanglang batunan aron mahilikay sa salot nga sakit nga dengue? Saysay ni Doktora Irog-Irog. The best way nga ma-prevent na to ang dengue cases is katong 5S, which is the 5S strategy. So again, reminding us sa ato ang mga responsibility, ang 5S, number 1, first yun is ang search and destroy of the breeding sites. So makit-an sa tugkaran nga na yung mga nag-stagnant nga tubig, ato ginang pangyaban. Pero na ay mga instances nga stagnant nga dili na tumayabo, like dump sa kanang mga sites nga like kanang flat nga semento lang. Flat nga cement. You can come to us sa City Health, we can give Sumilarv chemicals na siya nga atong
ibutang para dili mahimong breeding size. So we have that. Pwede ra gyud mo moanhi sa City Health mangayo ana sa mua. Ikaduha katong seek early consultation na embation, we have dengue Kana. fast lane here sa City Health. So katong kabantay mo katong nagpakonsulta namo, pag nahihilanat amo gyud nang ipauna. Ika-third ang self-protection. Kanang since dili magyud 100% ang ato ang prevention nga magkuanta sa tawag ani mag search and destroy ana kay mo ato biya taglaing lugar. Yes. So we have to do self-protection katong mga mosquito repellent, long sleeves if needed. So any form of self-protection. Then ika-fourth katong say yes to fogging in cases nga naay mga clustered cases like katong among ginahimo. And I also forgot to tell you nga isa pod sa gikuan ni Mayor is naghatag siya og nagpalit ta og bag-o nga fogging machines. Capable ra gyud ang syudad nga magkanang daghan ng mo request og fogging, makahatag gyud ta og serbisyo regarding ana. Ang ikalima is ang self-rehydration. So sustained hydration. Sustained hydration. Syempre kinahanglan gyud nato water nga mag-inom kay it's dengue is still wala tay tambal. Wala. So ma-admit ka or dili man gay ma-admit dextrose tubig maghihapon na Yes, siya. yes. So kana tong 5S nga strategy nga always nato i-remind atong self whether gaulan or not gaulan kay mo gyud na ang way nga maka-prevent sa mga cases. Mapasigurubuhon usab nga gisugid ni doktora nga ang tanang public elementary school sa Dakbayan nahatagan na og illicit nets aron masiguro nga luwas sa sakit ang mga kabataang estudyante. I'm proud to say nga tanan elementary schools dinhi sa syudad, public elementary schools provided na nato og unsang tawag ani kanang Olicet nets. These are nets nga chemically treated to kill dili lang mosquitoes but also other insects. However, bisan pag naatay mga Olicet nets, dili gyapon nato kalimtan ang katong breeding sites. Yes, Kay what the if 5S. naara sa sulod nga pundo nga tubig, di gyapon na nato makuan kay magdako gyapon ng mga unsa tawag ani kanang mga larvae mahimong mosquito. So mura gyapon. So still katong Olicet nets is a one way of self-protection but still ang ato ang very effective Yes. is ang search and destroy of the breeding sites. Tungod sa panagtinabangay sa nagkalain-laing mga sektor sa Dakbayan, uban ang Team Asinso Administration nga gipanguluhan ni Mayor Indy, inubanan usab sa City Health Office mas dako ang tsansa nga maprotektahan ang mga katawhan o malikayan ang trahedya nga dala sa sakit nga dengue. Alang sa Osamis Today, ako si Bernal Texo. Salamat Bernald, di kalidad nga medical nga serbisyo alang sa mga misamisnon, gisiguro og nagpadayon ko nga lumihatag sa 99 milyones ka pesos nga pondo alang sa Asenso Free Hospitalization Program. Ang good news nini nga report. Padayon si Congressman Sancho Fernando Ando Uwaminal sa iyang walay puas nga suporta alang sa mamisamisnon nga napakita pinaagi sa malampuson nga pagpadayon sa Asenso Free Hospitalization Program nga nakatabang na sa libuan ka mamisamisnon og ilang mga pamilya uban sa milyon-milyon nga pondo nga nagtabang usab sa mga local hospitals nga nakig-partner kang Kong Ando sa pagpatuman sa mga programa ug sa lokal nga ekonomiya. For the private hospitals alone, we have already shouldered the medical bill of close to more than 76 million pesos from July 1, 2022 to up to today. That excludes Mars Medical Center. That excludes those ni adto kang Gov, and that excludes those ni adto kang Mayor sa atual lang ng opisina, and that is equivalent to thousands of families who accessed help. And I always say nga not only are we helping the family solve their problem, we are also helping our local economy. Because kanang 76 million imbis nga gibayad na
sa mga tagtungod sa hospital, kanang 76 million nagamit nila sa laing mga paggamitan na unrelated to their hospital expenses. Taliwala sa nagkataas nga bayronon sa mga ospital ug ay nagadaghan ng mga pasyente, gisiguro gayud sa 2nd District Representative nga walay misamisnon nga nanginahanglan sa medical nga serbisyo nga mabiyaan ug mapasagdan. Taliwala sa kalisud sa pagpangalap sa milyon-milyon ka pesos nga pondo alang niini nga programa didto sa kauluhan, gipasalig ni Kong Ando. This program, the Ascenso Free Hospitalization Program, of course, we commit to the people of the 2nd District of Misamis Occidental and to the whole province that under the Ascenso, under the Team Ascenso leadership, padayon ang atoang Ascenso Free Hospitalization Program, and moving forward, we will work hard to get more partners both in the private and in the public sector to implement this program. Kini ang mensahe sa kongresista nagpakita sa iyang ligon og hugot nga commitment nga mabuntog ang tanang makababagan ug masiguro nga ang pinansyal nga mga limitasyon dili makapugong sa kinsa man nga nanginahanglan nga mahatagan sa medikal nga serbisyo nga ilang gikinahanglan. Ang pinakaulahi nga kalampusan sa Ascenso Free Hospitalization Program nahitabo Enero 28, 2025 sa dihang gipangunahan mismo ni Kong Ando ang ceremonial check turnover nga nag-distribute sa bayad ngadto sa mga partner hospitals sa programa nga nagtabang sa mga pasyenteng misamisnon nga nabugatan sa libuan, ang uban sa gatusan pa ka libo nga bayronon tungod sa nasakit o nabutang sa emerhensya nga sakop sa pamilya. Nadawat sa St. Joseph General Hospital ang checking nga nagkantidad sa 24 million pesos, 25 million pesos alang sa Tobias Feliciano Faith General Hospital ug 50 million pesos alang sa Mars Medical Center. Congressman Sancho Fernando Kong Ando was still the mayor of our beloved city. So he conceptualized the Ascenso Free Hospitalization Program and nurtured it to what it is today. So thank you, Congressman Ando Waminal. And to the whole family, Governor Henry Waminal, of course, Congressman Sancho Fernando Ando Waminal, and Attorney Mayor Indy Waminal for being the instrument in helping the whole, well, as speaking also as an Osamiston, for helping the Misamistons be healthy always. Without Congressman Ando, maybe our hospital, many of the hospital will close, or especially us, because we have survived because of the Ascenso pre-hospitalization. We have served more than 3,000 during his 3,000 patients during his term as a mayor. And now for the MAIP-IF program, through his kindness and generosity, he gave us the amount of not only 24, he already gave us 29 million pesos. And we are committed to serve to the people of Misamis Occidental, especially Osami City and the district, 2nd District. We will support this program and continue to serve the people. Your accomplishments and the way you're thinking, like, it's so impressive. And thank you for that. And more so, because with the financial assistance that you gave to Mars, this will help a lot the people of Misamis Occidental, because we could sustain the no balance billing that is required by Department of Health. You should know that we are catering most of the indigent ones. So this would help a lot. And for your unwavering support, even in lobbying to Congress for all the
for all the concerns about Mars. Thank you very much, Congressman, and we're really fortunate to be Alagang Waminal. Kini nga kantidad ang direktang magbayad sa excess bill sa mga pasyente nga magsiguro nga makagawas sila sa hospital uban ang zero balance nga nagpagaan sa gibati sa pasyente ug sa pamilya taliwala sa giatubang nga medikal nga emerhensya. Ang Ascenso Free Hospitalization Program nga gisugdan ni Kong Ando sa diyang mayor pa sa Dakbayan sa Ozamis ug gidala sa tibok Distrito 2 may talagsaon nga epekto sa pagpagaan sa gisagubang nga pinansyal nga kalisod sa misamisnong mga pamilya. Usa ka testamento sa kaligon sa partnership ug pagtinabangay sa Ascenso team uban sa pagpanguna ni Governor Henry Waminal uban si Kong Ando sa Distrito 2 ug Mayor Attorney Indy Waminal sa Dakbayan sa Ozamis ug mga national officials nga nagkahiusa sa paglihok alang sa mga programa nga magbenepisyo sa katawhan. Ang bag-uhay pa lamang ipahigayon na ceremonial turnover of checks gitambungan ni Dr. Jeric Entia sa Department of Health Region 10. Mga sakop sa konseho sa Ozamis ug Tangub, District 2 mayors ug mga representante sa partner hospitals. Padayon si Congressman Ando Waminal sa iyang pasalig sa pagtagana sa accessible healthcare alang sa mga misamisnon ug taliwala sa nagkataas nga mabayronon sa ospital ug nagkataas nga presyo sa mga palaliton nga nagpalisod sa katawhan, mas gitutukan pa niya uban si Governor Henry ug Mayor Indy nga masiguro nga may access ang mga misamisnon sa medical nga serbisyo nga magluwas kanila gikan sa kapitos sa problema nga pinansyal. Ang Ascenso Free Hospitalization Program usa ka testamento sa epektibong serbisyo ngadto sa katawhan. Lubos-lubos nga serbisyo ug tinud-anay nga serbisyo alang sa mga misamisnon ug unya sa tibuok nasud pinaagi sa Ascenso Pinoy. Pagkaguba sa water pipeline ay gikan sa tinubdan sa Barangay Gimad giaksyonan ni Mayor Indy. Giadtuan o gitutukan ni Leoncio Medalio ang maong balita. Ani ang iyang report. Human maabot sa buhatan ni Ozamis City Mayor Attorney Henry Indy Waminal Jr. ang request sa barangay official sa Gimad kalabot sa ilang water pipeline o hose nga nasunog ug dili na gayon magamit nga nagkutay gikan sa tinubdan sa tubig. Hinungdan nga giaksyonan gilayon ni Ozamis City Mayor Attorney Henry Indy Waminal Jr. Gipahayag ni Gimad Barangay Kagawad El Defonso Sumalpong nga gumikan sa kainit sa panahon niya itong nakalabaing tuig, hinungdan nga nagkaanam o kasunog ang maong water pipeline o hose gikan sa source sa tubig sa Bukirampahin sa maong barangay. Sumala pa ni Kagawad Sumalpong nga human nila nga gisubay ang maong hose miabot sa 4 ka rulyo ang katason nga nasunog. Hinungdan nga ila na lakining temporaryong isumpayan og hose nga media gikan sa original nga sukod nga uno media aron maggamit sa ilang katagi barangay diin makabenepisyo sa tulo ka purok sakop sa barangay Gimad. Kining husagod na atong tinginit na sunog ni mukabat ni siya og mga 4 ka rolyo siguro ang sunog. So among gi temporary og sumpay og media nga para lang yon na makadaloy dire sa ubos. So par karon apan temporary lang. Bag-o na ni sa Mayor's. Oh, kinini ang host among gi-request. Ning abot na ang amo na lang pud ani ang pagkugi na lang pud na magsumpay. Kami na lay sumpay. Kay unsa ni ka dak-on ko chal? Uno media nga host. So mo na ang original. Mo na ang original oh. Unsa ni nga water system ko chal? Diri ni sa gikuha gid sa kuan kanang kinaiyahan tubod. Tubod gyud ni siya oh. Naay tangke among gibuhat dito nga diin mo among gikuhaan og supply sa maong source. Layo pa kayo. Makaabot og 3 ka kilometro. Gatong gitawag nila og kabuntungan. Sa ngalan sa katawan sa Barangay Gimad, dako ang pagpasalamat ni Kagawad Sumalpong ngadto sa Ascenso Ozamis Administration. Pinagi ni Mayor Indy Waminal Jr. sa dinali ang aksyon kalabot sa ilang problema sa water pipeline kay miabot na sa ilang barangay ang ilang hangyo.
ug sa daghan pang mga proyekto nga ilang nadawat gikan sa Team Asinso Administration. Nagpasalamat mig dako sa atong mabtikong mayor karon Indy Waminal nga din nakatabang isa namo sa among panginhanglan ilabi na sa host ug sa uban pang mga gikinahanglan namo para nga mapadaloy gid ang tubig diri sa Purok 3 ug paingon sa Purok 2. Alang sa Usamis Story, ako si Yuncio Medalyo. Salamat Leoncio. Suporta sa Team Asenso ngadto sa PNP gibutiyag ni Police Brigadier General de Guzman. Kolaborasyon ug lig-on nga panagiusa magpadayon ania ang mga detalye. Ang malampuson ug dili malimud nga ligong nga panaghiusa sa mga kapulisan ug sa Asenso Administration nagresulta sa positibong mga bunga ug kalampusan bisan pa man sa mga hagit nga lalambigit kini tungod sa ligon nga kolaborasyon ug pagtinabangay aron masugpo ang kriminalidad sa probinsya subay sa mantra nga ang mga misamisnon magpuyong malinawon, malambuon ug malipayon. Usa ka ligon nga pamatuod niini mao ang malampuson nga pagpahigayon sa blessing and turnover ceremony sa 2nd PMFC building adlaw nga Domingo, Pebrero 2, 2025 nga anaa mahimutang sa Sitio Linabo, Barangay Banyadero ning Dakbayan nga gitambungan sa importanteng mga opisyal sa probinsya nga gipangunahan ni Governor Attorney Henry S. Waminal, 2nd District Misamis Occidental Representative Congressman Sancho Fernando Ando Waminal, Ozames City Mayor Attorney Henry Indy F. Waminal Jr. nga girepresentahan na Executive Consultant to the Mayor, Attorney Sam Norman G. Fuentes. Apilusab ang mga sakop sa konseho nga gipangunahan ni Vice Mayor Simplicia Neri, PNP Pro Bono Lawyer Attorney June Fernandez, Clarin Mayor Jojo Roa, Sinakaban Mayor Delio Luod, Tudela Mayor Samuel Parehinog, ug ang mga kapulisan uban sa pagpanguna ni Pro 10 Regional Director Police Brigadier General Jason C. de Guzman. Ang blessing gi-officiate ni Parochial Vicar of the Immaculate Conception Parish, Reverend Father Elmo M. Melo. Inubanan ni St. Mary's Theologate Bursar, Archdiocese of Ozamis, Reverend Father Marvin Osmeña. Sa iyang mensahe, gibaliklantaw ni Police Brigadier General de Guzman ang pagsugod sa maong proyekto tungod sa padayon nga suporta nga gihatag ni kanhi kongresista ug kasamtangang gobernador Henry Waminal. Diin gibutyag sa Pro 10 Regional Director nga ang pagpahimutang sa maong pasilidad usa ka timaan sa bug-os nga kooperasyon tali sa PNP ug lokal nga pangagamhanan. Bayaan nyo ikwento ko po sa inyo ng konti yung history po ng Provincial Office ng Misamis Occidental. When nag-visit po dito ang former Chief PNP, General Bato de la Rosa, together with the directorial staff, he had mentioned to them that he is more than as a congressman pa at the time. He said he is willing to support the construction of Misamis Occidental Provincial Office, which is situated in the 1st District. And he asked General de la Rosa, magkano ba sir ang kailangan? And I'm more than willing to provide half. However, along the way, I was told by our Directorate for Logistics, sabi niya, Jason, hanggang saan ba yung kalahati? Hindi natin alam eh. Marami na tayong naging project ang PNP na kung saan sinagot ng kalahati yung ng LGU, hindi na natapos. So, sabi niya, baka pwedeng sagutin ng lahat ni Congressman Waminal. So I approached the good congressman at the time, and without any hesitation, he answered, okay, itutuloy ko na. So, maraming salamat sir. Nagkaroon ng maganda, the first standard provincial police provincial office building ang Misamis Occidental all throughout dito sa Region 10. Kauna-unahan po ang MISOC. And it is also MISOC that had its first titled lot ang PPO.
kasabay po nitong kinatatayuan po natin ngayon na siyang permanent home ng ating 2nd Provincial Mobile Force. Ay dugang paniya, As I go around with the other provinces, as I engage our governors, the other governors, yan lang po ang lagi kong sinasabi. My number one example, Misamis Occidental, how the leadership of the LGU had been supporting the PNP. Before, hindi po ganyan. Alam po ninyo yung mga na-assign dito. Yung mga bago lang na-assign dito, perhaps makikita nyo, very supportive. Meron na tayong allowance sa PNP, yung tinatawag nating CDP, CIP, which is given to us every quarter. May support pa kayong tinatanggap from the LGU. And that, you should be very, very thankful. Hindi lahat meron at tumatanggap. gipuntos ni Police Brigadier General De Guzman nga ang pagpatukod sa mong building usa ka testamento sa suporta sa Team Ascenso Administration. Diin lakip sa hagit mao ang pagmentenar ug pag-amping sa maong mahinungdanon nga proyekto. Itong building na ito, this is a testament of how they support the PNP. Sabi nga po, hindi lahat. And sana, lahat ng ibinigay sa atin, pangalagaan natin. Yan lang po ang lagi kong challenge sa ating mga kapulisan. Paulit-ulit, madidinig nyo sa akin, sa mga nasasambit ko. Gawin or tratuhin natin ang ating mga opisina at building na parang bahay natin. Yan lang po yung maipakita natin sana sa kanila. As they go back and try to visit us, maayos pa rin ang mga building na ipinrovide sa atin. Gisay sa usab sa general nga dako ang iyang kumpiyansa kabahin sa PNP sa Misamis Occidental idubanan sa maayong liderato sa manamunuan sa probinsya. Din matud pa niya. At alam ko naman na hindi kayo napapabayaan ng ating LGU. Kung mapansin ninyo, hindi na ako gaanong pumupunta dito. Kasi I believe in the leadership of your provincial director and with the support of your LGU. So sana i-maintain natin yon. Wala silang ibang hinihingi sa atin kung hindi ang magserbisyo ng tapat. Ang malampuson nga pagpahigayon sa blessing and turnover ceremony sa 2nd PMFC Standard Building usa ka lig-on nga ebidensya sa padayon nga suporta sa Ascenso Administration alang sa kalinaw o kasiguruhan sa probinsya. Pinaagi sa pagpanguna ni Governor Henry S. Waminal, Congressman Ando Waminal ug Mayor Attorney Indy Waminal. Nagpadayon ang mga programa nga naghatag lig-on nga pundasyon sa kasaligan ug epektibong serbisyo sa kapulisan. 2nd PMFC gipasidunggan nga pahalipay pagsalig ug pasalamat gipaabot alang sa masimpit nga kalinaw ug seguridad. Mibalik alang sa report si Leoncio Midalio. Isip pag-ila sa aktibong dedikasyon o pagpursigi sa mga sakop sa Philippine National Police, partikular na ang mga miyembro sa 2nd Provincial Mobile Force Company kon PMFC atol sa makahuluganong blessing o turnover ceremony alang sa ilang baguhay o permanenteng opisina. Giila sa tulo ka haligi sa Misamis Occidental ang ilang mahinungdanong papel pinaagi sa paghatag kanila og pahalipay, pagsalig og pasalamat base sa ilang walay puas nga paningkamot alang sa kalinaw og seguridad sa mga katawan sa probinsya. Sa minsay na Executive Consultant to the Mayor og incoming Mayor sa Osamis City, Attorney Sam Norman Puentes, iyang ipasidunggan ang mga nagunang individual nga nahimong instrumento sa pagkatukod og pagkakumpleto sa maong proyekto. Lakip na ang mga sakop sa 2nd PMFC sa pagpanguna ni Police Major Mark Green Lagura. Inubanan sa lig-on nga panag-alayon nila Provincial Director Police Colonel Romel Maglio o Regional Director Police Brigadier General Jisen De Guzman ang kalapusan sa maong proyekto na hatagan o katumanan tungod sa talagsaong abilidad ni kanhi kongresista sa Distrito 2 o kasamtangang gobernador sa Misamis Occidental, Governor Attorney Henry Sibilia Waminal sa paghain og pundo alang sa Phase 1 sa construction ini og ingon man sa suporta ni Congressman Ando Waminal ang kanhi mayor sa syudad aron sa pagtubag sa tanang galastuhan og Phase 2 sa maong building. I understand is
the first of its kind in the region, quite possibly the first of its kind in the country. With that, we have something to be proud. But behind the scenes, let us also commend and applaud these individuals who were instrumental in this culminating activity. First, I understand that Regional Director Di Guzman was instrumental also when he was Provincial Director in enabling the Philippine National Police to secure this particular lot. It was also then Governor Henry S. Waminal in his stint as second district representative, who with his distinct ability was able to work out that funding would be given to this particular project. This was also followed by Congressman Ando Waminal, who the former mayor of Ozamis City, who made possible the second phase. Gisugilon usab ni Atty. Sam ang kritikal nga papel sa mga kapulisan sa lokalidad ug sa tibok probinsya sa Misamis Occidental. Din kaniadto ang hulga sa kriminalidad ug illegal nga droga midominar sa syudad sa Ozamis ug sa tibok probinsya, apan tungod sa nakahiusang paningkamot ug porsigidong pagigbatok sa mga kapulisan ug mga lideres, malampuso nilang napapas ang dakong hulga sa kriminalidad kaniadto. This is not only momentous in a sense of this edifice, but this is also auspicious because this is a recognition of the critical role that the Philippine National Police have made in this locality and in the province of Misamis Occidental. It was not so long ago that criminality, in a sense, ruled the city of Misamis, its environments, and even Misamis Occidental. And it was through the valiant efforts of the Philippine National Police that we were able to eradicate the menace plaguing our society then. Dugang panini ingon pag-ila sa lig-on nga paningkamot sa mga sakop sa Sikan PMFC, mitanyag usab si Congressman Ando og dugang suporta alang sa ilang personal nga panginahanglan, lakip na ang tabang sa pagpang-ospital kung adunay membro sa ilang pamilya nga nagkinahanglan og medikal nga atensyon. Og ingon man sa dili malikayan nga pangitabo sama sa pagtaliwan sa minahal nila sa kinabuhi. Gipasalig sa kongresista nga andam og bukas ang iyang opisina sa pagtabang kanila og pagtubag sa mga galastuhon sa pagpahiluna og uban pang panginahanglanon. In your personal needs, whatever it is that you would need, whether it's a family member who needs treatment in our hospitals, or someone who needs, who unfortunately passed away and would need more support, our office is always open para sa inyong mga kailangan. Kung unsa ang inyong kailangan, do not hesitate to come to our office. You can approach your deputies. We're always meeting from time to time to discuss whatever needs nga gikinahanglan ninyo. Niini hangyo ni Congressman Ando Waminal sa tibok sakop sa kapulisan nga sila magpadayon sa tinud-anay nga pagserbisyo subay sa ilang commitment og pagpanumpa isip mga membro sa Philippine National Police. Og ingon man dili nila pakyason ang pagsalig nga gihatag kanila sa katawhan sa Misamis Occidental nga kini magpabilin nga lig-on og mulungtad alang sa mas malambuon og malinawon nga probinsya. I pray and I trust that you will continue to serve faithfully, to honor the commitment and the pledge that you've made when you took your oath as members of the PNP, and always remember nga ang katawhan sa Segundo Distrito sa Misamis Occidental
nagasalig, naga-idolize, gisalig ang ilang kinabuhi sa tagsa-tagsa ninyong mga kamot. Please, do not break our trust. This trust was earned because also of your efforts. Frankly speaking, starting in 2017, and our provincial director then was General Jason. Up to now, that trust remains strong and steadfast. Do not break it. The people entrust and the people need you badly. Alang sa Usamis Today, ako si Leoncio Medalio. Salamat Leon siya mga benepisyaryo sa malaubang housing nagsunod sa mga talamdan sa kahugpungan si Adon Sena alang sa report. Adunay gisunod og gituman nga mga balaod og talamdan ang mga benepisyaryo sa Malaubang Free Housing Project. Nagkanayon si Malaubang Urban Poor Housing Association Incorporated President Rosemary De Sena nga dili presyo o kantidad ang ibayad sa mga benepisyaryo sa housing program kundili ang pagtuman sa mga bylaws o balaod mismo sulod sa komunidad ug ang mga probisyon sa resolusyon nga giaprubahan sa konseho sa syudad. Iyang gipasabot nga tipik og bahin sa mga balaod nga gisunod sa mga benepisyaryo mao ang pagbawal pagbaligya sa mga unit ug ang paghanay sa tugkaran labi na sa pagkural, pagpahimutang og mga layhayan o bisan unsang istruktura nga posibleng himuon sa tagbalay. Bisan gani ang mga parente wala bawali sa asosasyon nga mobisita sa ilang mga units sa kondisyon nga dili kini mopundo og dugay. Sa sinugdanan may aksyon og reklamo ang mga benepisyaryo labot sa gipatumang house rules apan sa ngadto-ngadto nasabtan og naanad na sila niini sa rason nga makatabang kini sa pagsustener sa programa. Gani sa pagkakaron, mahinangpon kaayo ang ubang nakalista nga makaangkon og unit sa housing project gumikan sa kaanindot sa mga unit nga libreng giapod-apod sa Asinso Administration. So ang atong first nga beneficiary nga nakasulod yun is 36 units ni siya. So sa ikaduha po nato nga sa second batch nato naputay 28 units. So karong sa third batch na to nga gihatag ni atong December 23 natay 106 nga units no. Mao ni siya ang kinadak-an nga na turnover atong December 23 sakat pod nga umaabot ang Pasko. So pertig yung kalipay nga ladawat sa ato ang mga beneficiaries. Labi na nga doon na po'y pakapin nga 35,000 sa kada isa o katong mga daan, katong mga first batch o second batch nahatagan pod og pinaskuhan nga tag 5,000 gawa sa atong pamaskong handog. So mao kini karon nga naapod tay RFMC. Kaning RFMC so diri nga kuan before sa paghatag yun sa housing nagyo diritanan ang manigingon nga code of conduct and house rules diin naagyod ang mga balaod nga ipasunod sa mga membro sa ilag yung pagsulod sa housing. Mao na nga naagyo yung mga balaod nga gi-implement although sa primero pa lang murag ang mga tao mabag-uhan kay wala pa man gud sila naanad no nga murag naagyo ginapasunod nga balaod kay balo na ka gikan dito sa murag squatters area although ato na silang gi-training lahi gyud ko mopuyo na ka dito sa disinting nga panimalay. Pagsulod nimo sa disinting panimalay mo na diha na naanatay mga balaod diha nga gisunod. Alang sa Usamis Today, Adoni Desina reporting. Sa police report, 20 anyos nga namaligya og shabu, sikop sa drug buy bust operation sa PNP Ozami si Glenn Ray Roluna alang sa report.
Nadtong Lunes sa gabi usa ka malampuson nga drug bypass operation ang gipaygayon sa Volkswagen Barangay Dago pida agi sa kwerpos kapulisan sa Ozamis. Ubos sa pagpangulo ni Police Lieutenant Colonel Harvey S. Abellanosa ang hipis kapulisan ning Dakuyan. Nailang nasikob sa operation bao si John Francis Manso nga taga Baligon sa maong barangay. 20 anyos human nga positibo nga napalitan na sa nagtakuban nga pusher buyer sa otoridad ang suspect ug usa ka sachet sa gituhuang shabu nga nagkantidad og 500 pesos maong dali nga gidasmagan sa mga operatiba. Samtang atol sa gipaygayon nga pagrekisa sa mga operatiba ngadto sa suspect nakuha kining mga mosunod. Usa ka piraso sa gamay nga rectangular heat seal transparent plastic sachet nga gituhuang shabu. 8 ka mga gagmay nga rectangular heat seal transparent plastic sachet nga gituhuang shabu. Usa ka piraso nga 500 pesos nga bypass money ug usa ka piraso nga braided nga disposable lighter. Usa ka medium size transparent cellophane nga gigamit isip container. Ang kinatibuk ang gibinabana nga timbang sa mga na-recover nga illegal nga droga ang mulapas kini sa 2 ka gramo nga adunay DDB street value nga 13,600 pesos. Matod pa ni Police Lieutenant Colonel Abellanosa, ang malampusog nga operasyon nagpakita sa dedikasyon ug kakugis kapulisan sa pagsugpo sa illegal nga droga ug kriminalidad sa Dakbayan. Ang kalampusan sa maong operasyon nagpakita sa mong ligon nga pagpaningkamot sa pagsugpo sa daotang epekto sa droga. Ang Ozamis CPS bagapadayon nga magbinantayon og determinado sa atong misyon nga makabot ang usa ka drug-free society alang sa kasiguruhan ug kahimsog sa tanan. Matod ni Police Lieutenant Colonel Abellanosa. Padayon ang kampanya sa Ozamis City Police Station uban sa suporta sa Asenso Ozamis Administration sa pagpangulo ni Mayor Indy Wominal Jr. aron sa pagsugpo batok sa illegal nga droga ug uban sa pagpakabana sa mga katawan aron nga masiguro ang kalinaw ug kahapsay sa komunidad. Alang sa Ozamis Today, kini si Glenn Ray Ruluna. Usa ka nanay nagpatabang sa seryosong balatian sa suso sa iyang igsuon. Kapin sa 127,000 pesos nga bayronon, gi-zero. Si Mary Melody Reyes alang sa mga detalye. Dili kapugngan ang gibati ni Nanay Reze Portalio Helvas, 55 anyos ang panoigon, taga Barangay Calabayan, Ozamis City, sa dihang emosyonal siyang nagpasalamat sa buhatan sa Asenso Ozamis Administration ngadto kang Mayor Attorney Henry N.D.F. Wominal Jr. inubanan sa ligong suporta ni Governor Henry S. Wominal ug ni Congressman Sancho Fernando Ando F. Wominal tungod sa pagsarubalan sa hospital bill sa iyang igsuon nga si JJ Portalio Lawas, 48 anyos nga mikabat og 127,756.46 pesos. Na-confine sa Misamis University Medical Center kun MUMC tungod sa seryosong balatian ni ini nga right breast carcinoma. Ako si Reze Herbas, taga Purok 5, Calabayan, Ozamis City. Kung nangayo og tabang kang Mayor Indy F. Wominal nga iya kong katabangan sa akong igsuon nga ato pagkaron sa ospital. Sa iyang eksis nga 127,756 ug ako nagapasalamat kang Mayor pan sa iyang amahan nga si Governor Henry, sa iyang igsuon nga si Congressman Ando sa ilahang pagtabang sa nanginahanglan nga wa gyud nila balibari ug wala pa sila wa ko nasayod kung asa ko mopadulong aning kantidara. Then daghang salamat Mayor sa imong pagtabang kanamo sa dako kay nga kantidad nga bisan piso wala minimo pahila. 127,756 pesos. Tumor cancer sa iyang tutoy. O karon gi operahan na.
Ang breast carcinoma kun breast cancer usa ka seryosong balatian diin ang mga selula sa suso magsugod sa pagtubo nga dili kontrolado ug magresulta sa usa ka bukol o tumor. Ang breast cancer mamahimong mobalhin sa laing parte sa lawas kun dili matambalan. Mao nga importante ang early detection ug treatment niini. Base sa gibutyag ni Nana Rizzi, wala magduha-duha ang iyang igsuon nga si Gigi para magpa-opera. Tungod kay dako ang iyang pagsalig sa namunuan, particular ang amahan sa Dakbayan, Mayor Attorney Indy Waminal, nga i-zero balance ang ilang hospital bill. Gigi Lawas, nagdahom jug ko. Mismo nga akong igsuon sa iyang pag-opera, wa gid siya laing nakuan nga magpa-opera gid siya kay tabangan siya ni Mayor Indy kay mao jud ko na gisaad nga wa pa gyud pud napakyas ang gisaad ni Mayor. Sa bahin ni Nanay Rizzi, sumala pa niya, dako og tabang ang programang namugna sa Team Asenso Administration nga mao ang Asenso Ozamis Free Hospitalization Program di naghatag og solusyon sa ilang kahimtang. Ang panginabuhian ni Nanay Rizzi ug ang iyang igsuon nga si Gigi dili makapaigo aron makatubag sa ilang medikal nga panginahanglanon. Unsa may trabaho sa imong igsuon? Porok President Service Provider. So ikaw unsa man imong source of income? Manuroy ra in tawag ko sir. Kanang isnak-isnak. Dako jud kayo sir. Wa gyoy makatupong sa kadako kayong tabang jud sa pamilya Waminal nga. Moy namunuan sa ato ang dapit karon wa jud mi ka kuan jud. Daghan jud kayong salamat jud kay kung wala sila unsaon na lang jud namo asa mi padulong. Positibo usab nga gisaysay ni Nanay Rizzi diin sumala pa niya. Di na mi mahadlok nga magpa-admit, di na mi mahadlok magpa-check up ug na mi balatian kay sigurado gid mi nga natabangan gid mi ni Mayor Indy. Kinasing-kasing nga pasalamat ang gitunol ni Nanay Rizzi ngadto sa 3 pillars of Misamis Occidental tungod sa walay puas nga tabang og serbisyo ngadto sa katawhang Misamisnon nga nagpamatuod sa kanindot og tinuoray nga alagang Waminal ilabi na sa panahon sa kalisdanan ug medikal nga emerhensya. Salamat, daghang kayong salamat Governor Henry S. Waminal og ingon man kang Congressman Ando F. Waminal og ingon man kang Mayor Indy F. Waminal nga sa inyong pagtabang sa mga katawhan. Daghan kayong salamat kay daghan kayong nabulahan sa inyong mga gipangtabang kanamong mga inyong mga katawhan. Ug wa min ninyo pasagdahi sa among mga panginahanglanon ilabi na gyud sa panahon sa hospital bill. O nga inyo gid ming gitabangan. Ug wala gyud mo puli sa pagtabang sa inyong mga katawhan ingon man kanamo. Ug salamat sa Ginoo nga kamo ang gihatag kanamo dinhi sa among Dakbayan kay wa gyud mi laing kapadulngan kundi ang ang inyong Team Asenso ug ang imong pamilya Governor mura gyud mo dako kay katabang sa mga nanginahanglan nga mga katawhan. Alang sa Ozamis Today, ako si Mary Melody Reyes. Salamat Mel, ang Ozamis Today hatod kanato ingon nga serbisyo publiko sa Asenso Ozamis Administration pinaagi sa AONC ubos sa pagdumala ni Mayor Attorney Henry Indy F. Waminal Jr. Alang sa dugang impormasyon. Please like our official Facebook pages kung Ando Waminal at Attorney Indy Waminal ug Asenso Ozamis News Channel, and please subscribe to the official AONC YouTube channel diin makita usab ninyo nga naka-stream live ang among mga programa. And yes, Ozamis Today is also on replay sa DXHP FM 90.7 Bay Radio. Sa ngalan sa kitibukang AONC team, Leoncio Medallo, Bernal Dixon, Adoni Di Sena, June Purgatorio, Ares Carpio, Kim Tangaro, Macjul Malinis, Mary Melody Reyes, Angela Mecarante, Xander David, Mary Ana Lumapa, si Glenn Ray Roluna sa Misamis News Network. Ako si Dazil Dixon. Daghang salamat. Padayon Asenso Ozamis, Asenso Segundo Distrito, Asenso Misamis Occidental, Asenso Pinoy.